Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-12 sa buwan ng Setyembre, taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, lalaki patay sa insidente ng banggaan. Truck nasa kote dahil sa paglabag sa PD 705. Kaso ng pilaryaki sa bayan ng Bako na itala. At sa detalye ng ating mga balita, bagamat ilang buwan pa bago ang anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya ng lalawigan ng Silangang Mindoro, kasalukuyan ng pinaghahandaan ng pamahalang lalawigan ang mga aktibidades na itatampok dito, kabilang ng Agri-Fairs ika-12 hanggang ika-16 ng Nobyembre na pangungunahan ng Provincial Agriculture Office. Ayon kay Provincial Agriculturist Petronilo de Mailig, hinihikayat nila ang lahat ng mga punong bayan at maging ang punong lungsod na ibigay ang kanilang 100% kooperasyon sa aktibidad, kung saan itatampok ang mga pangunahing produkto ng bawat bayan at lungsod ng Calapan, gaya ng mga prutas, gulay, mga mangyan products at marami pang iba. So meron tayong 5 days Agri-Fair activity o event na gagawin dyan. Gagawa kami ng sulat sa lahat ng mga municipal mayors. Makikipag-ugnayan kami sa kanila para mag-participate ng 100% ang lahat ng munisipyo, yung 14 municipalities and City of Calapan, dito sa ating Agri-Fair, dito sa ating lalawigan. Dagdag pa niya, balak nilang magkaroon ng Go Organic booth para naman sa mga organic farmers, kung saan makikita ang kanilang mga organikong produkto, gayon din ang ginagawa nilang organic fertilizers. Ayon kay Provincial Agriculturist de Mailig, bawat produkto ay magkakaroon ng mga detalyadong impormasyon para na rin sa kaalaman ng mga magtutungo sa Agri-Fair. Sa ibang balita, hinggil sa pagbabantay sa karagatan, 2 mangingisda sa bayan ng Bungabong ang inaresto ng pulisya matapos na makatanggap ng impormasyon ng 3rd Maneuver Platoon ng PPSC sa umano'y iligal na pangingisda sa Barangay San Roque ng nasabing bayan, kung saan agad na nagkasa ng pagkapatrolya sa sinasabing lugar sa pakikipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office, Barangay Captain ng San Juan at San Roque at San Juan V Farm Seat Chairman. Sa isinagawang seaborne patrolling, naispata ng grupo ang 2 mangingisda na nakilala sa pangalang Larry Luis at Ruvencio Ronya, habang namamalakaya ang mga ito gamit ang kompresor na mahigpit na ipinagbabawal ng batas, alinsunod na rin sa Municipal Fishery Ordinance. Pinagmulta naman ang 2 ng 2,500 piso bawat isa bilang unang paglabag sa nasabing ordinance. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Dahil na rin sa pagsulputan ng mga lamok na nagtataglay ng iba't ibang mga sakit gaya ng dengue, ilang mga mag-aaral sa bayan ng Bako ang nagpositibo sa filariasis matapos sa sumailalim sa isinagawang random sampling ng mga health workers. Ayon kay Bako Municipal Midwife Severina Jimenez,
Bagamat nagpositibo ang ilang mga estudyante edad 6 hanggang 7 taong gulang na sumailalim sa isinagawang eksaminasyon hinggil sa filariasis na nakukuha sa lamok. Agad naman nilang ipinainom ang mga ito ng gamot bilang medikasyon para sa nasabing sakit. Yung mga kinuhanan namin nun, nag-result ng positive sa dugo. At pinainom agad, pinakain muna namin, tapos pinainom na agad sila bago pa sila pumunta doon sa kanila. Ilan namang lugar na naitala na naapektuhan ng nasabing sakit ang Dulangan, Sitio Kamalig sa Barangay Baras, gayon din ang Lantuyan Elementary School, Malmis at Casilyon, ayon naman sa officer in charge ng Baco District na si Alfonso Encisa. Sa kabila naman ng pagkakaroon ng kaso ng filariasis, hindi pa naman umano ito dapat ikabahala kung saan bilang paunang hakbang, binigyan na ang mga ito ng gamot maging ang ilan pang mga residente dito ng DEC tablet at pampurga sa dugo kontra filariasis o para na rin maiwasan pa ang pagkalat nito sa naturang lugar, lalong higit dahil halos lahat ng naitalang lugar ay bulubundukin. Antabayan ng iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalaala. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dead on arrival sa ospital ang isang lalaki na nakilala sa pangalang Ryan Torreliza, 30 anyos, seaman at residente ng Barangay Mangangan, 1 sa bayan ng Baco, Silangang Mindoro, matapos na magkabanggaan ng sinasakyang motorsiklong Blue Honda XRM sa kasalubong na asul na Ford Fiera na may plakang CNX 884 bandang alas 11 ng gabi ng ika-11 ng Setyembre. Sa investigasyon ng PCP2 ng Calapan City PNP, habang binabagtas ng Ford Fiera ang kahabaan ng Barangay Santa Isabel patungong bayan ng Baco, na pagmamayari at minamaneho ni Bordiseño Nabor, 43 taong gulang, residente ng bayan ng Victoria sa Lalawigan. Sakay ang iba't ibang mga produkto, kanyang asawa, anak at isa pang lalaki. Samantalang ang nasabing motorsiklo ay binabagtas naman ang kabilang direksyon. Aksidenteng nagkabangga ng 2 sasakyan na nagresulta ng pagtilapon ni Torreliza sa kanyang sinasakyang motorsiklo. At pagkaladkad naman ng Ford Fiera sa motorsiklo 17 metro mula sa lugar na pinangyarihan na bumangga pa sa isang puno ng niyog na nasa tabi ng kalsada, kung saan sa lakas ng impact ay kumailalim pa ang nakaladkad ng motorsiklo sa nasabing Ford. Maliban kay Torreliza na idineklarang dead on arrival, nagtamo rin ng pinsala ang mga sakay ng Ford Fiera na agaran ding dinala sa panlalawigang ospital para sa kanilang medikasyon. Samantala, kasalukuyan namang nasa kustudiya ng nasabing istasyon ang mga sasakyan at inaalam pa ang kabuuan ng pinsala sa aksidente. Sa ibang balita, kasalukuyang naka-hold sa compound ng Kapitolyo ang isang 8-wheeler Isuzu Wing van truck na may plakang HVN 453 matapos na masakot ito sa Barangay San Antonio sa lungsod ika-11 ng Setyembre dahil sa paglabag sa PD 705 o pagluluwas ng uling palabas ng probinsya. Base sa report ng Ormin PPO na silang nagsagawa ng operasyon, bandang alas 3 ng hapon ng nasabing araw nang masakote ang nasabing truck sa pamamagitan na rin ng kanilang informant o asset na umano'y may kargang 400 uling ang sasakyan na napag-alamang pagmamayari ni Mary Ann Mago, 39 anyos at residente ng Barangay San Aquilino, Bayan ng Rojas.
at driver na si Gilberto Suarez, 37 taong gulang at residente naman ng Barangay Mercedes ng Katbalugan, Samar. Ite-turn over naman ang sasakyan ng TJ Enro sa pangangasiwa ni Enro Mike Humik, kung saan dahilan naman sa wala ang may-ari ng truck ay hindi pa nila ma-account ang kabuuang bilang ng mga nasabing uling. Kasi sa ngayon, wala kami makitang dokumento, wala yung may-ari, walang may present. So, hold siya, sir? Wala lahat. Pati PD705, may kaso sila. Hindi lang. Kung sa atin, yung provincial ordinance, may papeles ka wala at nahuli kang ipatransport mo outside the province, violation yun ng ating provincial ordinance. Samantala, dahilan na rin sa mga ipinakitang datos ng driver ng truck na nagmula sa Katiklan. Naging palaisipan sa otoridad ang actual weight mula Katiklan na may 85-70 kg, samantalang dito sa Pantalan ng Calapan ay may bigat itong 23,300 kg. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Isang 2 araw na Marine Protected Area Forum ang idinao sa pagtutulungan ng Provincial Agriculturist Office, Fishery and Coastal Resource Management Division, PAT Foundation Philippine Incorporated at Conservation International, kung saan ayon kay CI Balance Project Manager Marion Antoinette Daclan, layunin ng aktibidad na malaman ang kasalukuyang estado ng mga Marine Protected Areas o MPAS sa Silangang Mindoro at makabuo ng mga hakbangin na makatutulong upang mas mapamahalaan ng maayos ang mga ito. Organize po namin itong MPA for unang-una para malaman ang kalagayan ng mga marine protected areas dito sa Oriental Mindoro at kung paano rin nakakatugon, maunawaan kung paano nakakatugon itong mga MPAs natin sa kalagayan ng ating komunidad. Mula dito, sa pagkakaalam ng kanyang estado, gusto namin ma-determine kung ano yung mga next steps o importanteng activities na gagawin ng mga iba't ibang MPAs para ma-improve yung kanyang management at yung pag-address sa mga iba't ibang issues na nasa komunidad o nagpumapaligid sa MPA. Ayon naman kay PAF Foundation Philippines Incorporated Reproductive Health, Population Health, Environment Specialist Dr. Madonna Andaya, nais silang magkaroon ng mga bagong estratehiya sa pamamahala sa mga MPAs at kabilang dito ang Population and Health. Aniya pa, nagsasanay sila ng peer educators na silang magtuturo sa mga barangay hinggil sa family planning dahil na rin sa kalimitan sa mga nakatira sa mga coastal areas ay malalaki ang mga pamilya. Gusto namin dito na ma-incorporate as a means of conservation ng environment natin ang iba pang strategies. Ang bago dito ngayon is meron yung social aspect ng life ang naka-add. So we incorporated population and health as a strategy para magkaroon tayo sa conservation ng environment. Sa huli, ayon kay MS Marion Daclan, inaasahan nila na makabubuo ng action plan ang bawat partisipante base na rin sa tool na ibinigay nila sa mga ito, makatutulong sa maayos na pangalaga sa mga MPAs. Samantala,
pala happy viewing to Ma'am Chat, Ampoyas and family. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.tomorrowvision.net, ang official website ng Tomorrow Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Sandra Abbas, magkamit na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.